Corina K. Canches, nagkukulat sa ngalan ng bawang sa ilalim ng nagigisang mantika. Sa mga balitang nagmamantika, nagsasagawa ng isang press conference ang ZTE Scandal star witness na si June Lozada para linawin ang mga issue tungkol sa maanumalyang mga kontrata. Live na nag-uulat, si Willard Ching. Nandito po tayo sa isang dormitoryo kung saan nagsagawa ng isang press conference ang ZTE star witness si June Lozada. Ayan na po sila, pakinggan po natin. Kaya ko kayo pinatawag dito ay para malaman nyo kung ano ang nangyari sa akin. Nung pagkababa ko mula sa eroplano, ay may sumundo sa aking 4 na lalaki. Sabi daw nila, sumama ako sa kanila. Sumama po ba kayo? Wala akong magawa eh. Natakot ako. Kaya sumama ako. Pagkatapos nun, ay nagpaikot-ikot kami. Saan po kayo umikot? Sa kinatatayuan namin. Nahihilo ko. 5 oras kaming paikot-ikot. Nagmukha nga akong tanga eh. Para akong si Wonder Woman. Paikot-ikot. Pagkatapos nun, sinakay na nila ako sa sasakyan. Natakot ako. Kaya pinagtitext ko yung mga kakilala at kamag-anak ko. Sabi ko sa kanila, tulungan nila ako. Hanapin nila ako dahil merong mga taong dumukot sa akin. Nag-reply po ba yung mga tinext nyo? Oo, sabi nila, who you? Kaso hindi ko na sila na-replyan dahil nawalan ako ng load. Nagpapapasolod na ako dun sa mga dumukot sa akin. Kaso, ayaw nila. Parang 5 pesos lang eh. So, hindi po kayo humingi ng proteksyon sa mga polis? Hindi po. Dahil walang ibang makakaprotekta sa akin kundi ang mga madre. Mga madre, bakit nyo nasabi yun? Lozada! Nakakalawasan mo! Ito ba? Kita mo na? Sila lang ang makakaprotekta sa akin. Oo nga. Mula dito sa dormitoryo, ako po si Willard G. Balik sa'yo, Corina. Salamat, Willard. Henry, anong meron sa'yo? Corina, itinuturo ni June Lozada na may kinalaman si Generation, Secretary Enchonsa at Secretary Bunyenye sa pagdukot sa kanya. Ngunit, hindi naman nagpauli ang tatlo. Nagsagawa din sila ng sarili nilang presko. Narito ang ulat ni Mariton Pansico. Salamat, Henry. Andito po tayo ngayon sa press conference kung saan lilinawin nila Generasyon, Secretary Echonsa at Secretary Bunyenye ang bintang sa kanila ni John Lozada dahil may kinalaman to sila sa pagdukot sa kanya. Gusto ko lang po linawin na tumawag sa akin si June Lozada at siya mismo ang nag-request ng security detail. Ito po ang sulat ni Lozada nung humingi siya ng tulong sa PNP. Yan po ang hirap eh. Kami laging mga pulis ang napapasama. Ginagawa lang namin ang trabaho namin eh. Kami pa ang masama. Paano po kami makakasiguro na nagsasabi kayo ng totoo? Nagsasabi kami ng totoo. Kung nagsisinungaling kami, tamaan sana kami ng kidlat. Tinamaan nga. Ako po si
Si Mariton Pachinko, nag-uulat. Back to you, Henry. Salamat, Mariton! Para sa kaugnay na balita, umabot na sa Kongreso ang epekto ng nasabing expose ni Joey De Venetian dahil pinalitan ng Kongreso ang speaker nila. Dati, JDV. Ngayon, JBL. Anong meron sa'yo, sis? Henry, hilingan natin ng sagot ang inaakusahan na si Chairman Hambalos tungkol sa ibinabatong parata sa kanya ng star witness na si Jun Lozada. Inabutan ko siya kanina na nag-golf. Narito ang aking report. Nandito po ako ngayon sa Nawakwak Country Club upang interviewin si Chairman Hambalos tungkol sa statement na binitawan ni Lozada sa Senate hearing. Chairman? Sis, pwede ba next time mo na lang ako interviewin? Bakit po? Eh kasi, nag-golf ako. Bigla ako tinamaan ng bola. Bumukol! Ang laki ng bukol! Eh, winarningan na ako ni Lozada na pag di daw ako nag-ingat, baka bumukol. Sige po. Balik sa'yo, Henry. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagbabalita. Mga balitang bahagi na ng kaserola. Sa ngalan ng bawang, sa ilalim ng nagigisang mantika.